Okay, magandang hapon po sa ating lahat dito sa Donmar TV. Ayan, kung nakikita nyo ngayon sa screen ay medyo birthday natin ngayong araw na ito. Okay, so birthday po natin. Palakpakan. Ah, it's August 26 and birthday natin ngayon. Simple lang yung ating birthday celebration, no, with little friends. Maglalaro lang kami ng pickleball mamaya. Okay, dito may pa-birthday ako sa inyo, ha, dito sa Donmar TV. Sa mga yung unang makakahula sa aking age, okay? Yung unang mag-comment, okay? Ang unang mag-comment na ilan na ba yung age ko, ilagay nyo dyan sa comment section. For example, 18. Kung mahulaan nyo ang age ko ay bibigyan natin ng kaunting GCash yan. Okay? Kaunting GCash. Mamimigay tayo ng GCash. Ano lang, hulaan nyo yung age ko, no? Donmar, 18 years old, happy birthday. Tapos yung yung GCash number ninyo, okay? Ilagay nyo yung GCash number ninyo. Tapos kung yung unang makakahula, bigyan natin ng pa-GCash. Okay? Okay ba? Okay ba? Yan. Happy birthday sa atin, no? So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, no? Alam nyo guys, ang atin pong pag-uusapan ay ito ngang nangyari po sa impeachment trial ni VP Sara, no? Na sobrang kapalpakan. Sobrang ano bang magandang itawag doon? Sobrang unprofessional itong prosecution dito sa impeachment trial ni VP Sara ay sinita sila dito sa mga senator judges. Hindi po nagugustuhan ng mga senator judges itong mga extra comment nila, yung mga scam, ganon, di ba? Wala sa hulog ang kanilang mga adlib nila, no? Yan po ang pag-uusapan natin kasi po hindi na po parang hindi na po nagugustuhan ng taong bayan ang kanilang ginagawa. Buong akala ng taong bayan may laban sila, no? Na yung taong bayan para bang interesado pa. Actually totoo ito merong mga supporters ni VP Sara na tinitingnan nila ang impeachment trial na para bang, sige nga, ating pakikinggan itong impeachment trial kung totoo ba na nangungulimbat ng pera si VP Sara. They are, sa kanilang pagka, neutral o parang hindi biased. Meron tayong mga supporters na ganyan. Pinapakinggan, okay? Pinapakinggan yung mga kalaban ni VP Sara sa prosecution. Sabi nila, sige nga, subukan nating pakinggan ito, baka si VP Sara ay totoong may kasalanan. Pero itong ginagawa ngayon, no, ng prosecution ay masyadong nadi-discourage na tuloy. Instead na meron pa sanang babaliktad na kasi mapapatunayan na si VP Sara, may sala si VP Sara at during the election, masasayang na yung vote sana noon, di ba? Pero ang nangyari dito, mas lalo nilang pinapaniwala ang taong bayan na walang kasalanan si VP Sara. Ayan, palakpakan. Di ba? Kasi kitang-kita mo naman doon na kung ano-ano na lang ang binibitawang salita nila, scam,
ano pa yun, magnanakaw, ganun, ganyan. At ilang beses na sila winarningan ni Cheese Escudero. Winarningan sila dito na wag nung magamitin yung mga salitang ganyan, 'di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin sila na gumagamit. Hindi sila behave sa kanilang ginagawa. Hindi sila behave. Nakakahiya kasi sila po, yung iba dito, mga lawyer, okay? Lawyer sila, and at the same time, ang lawyer po, meron po silang code of ethics. Meron po silang tinatawag na decorum, no? Bilang lahat, alam yan ng lahat ng mga lawyer na hindi ka basta-bastang magdadaldal o mag-misbehave sa isang korte. Okay? Kahit this is an impeachment court. Okay? Pero sinisita sila ng sinisita, winarningan sila ng winarningan, pero tuloy-tuloy pa rin silang gumagamit ng mga unprofessional na mga words. Di ba? Kahit sinita na sila. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, no? Aside from my birthday, mag-remind lang tayo, like and share this video para guys, kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, and this is your first time na nanonood dito sa ating channel, ayan, swerte ka, birthday ko ngayon, no? I-subscribe nyo na, pindutin nyo yan, kasi buenas yan eh. Buenas yan, na magsasubscribe ka sa isang vlogger na birthday niya. Di ba? Subscribe na kayo ha. Updated pa kayo sa ating mga trending at mga breaking news natin. Ayan. So much with that, no? Dahil birthday natin, babasahin natin ang mga greetings rin ninyo, no? Ito basahin natin. Sabi ni Rose Ripana, happy birthday po, Sir Donmar. Ayan, Rose Ripana, thank you po sa iyong comment. Mabuhay ka. Thank you. Helen Dalanta, ayan, ating moderator po ito, si Ma'am Helen eh. Happy birthday, Sir Donmar, and best wishes. Ayan, maraming salamat, Ma'am Helen. I miss you. Ayan. Wilma Tubio, happy birthday po, Sir Donmar, and God bless. Ayan. Wilma Tubio, maraming salamat. And God bless po sa inyo. Ayan. Ano pa ba? Kita natin dito. Ayan. Strawberry Yusa. Ayan. Yusa tuloy. Strawberry USA. Hello, Bro Donmar. Sir pala ito si Sir Strawberry. Hello, Bro Donmar. Pa-shoutout naman dyan. Pinapanood kita lagi tuwing may bagong video ka. Bihira akong mag-comment pero pinapanood kita lagi. Watching from Washington, D.C. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Washington, D.C. Headed by Sir Strawberry USA. Sir, maraming salamat. Welcome to Donmar TV. Soledad Cavras. Ayan. Good morning, Sir Donmar. I'm always watching you every morning when I'm having coffee from Melbourne, Australia. God bless you all. Ayan. Maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Melbourne, Australia. Ingat po kayo dyan, ha? Kumusta na kayo? Ma'am Soledad Cavras, good morning rin sa iyo, no? And God bless po sa iyo. Kapi-kapi ka lang dyan, ha? Ma'am Soledad, no? At enjoy the vlog, okay? Arciter Alipan, good evening, Donmar TV, watching from Surrey, British Columbia. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Surrey, British Columbia. Ayan, mga Filipino community dyan. Kumusta na po kayo dyan? Ingat-ingat po kayo dyan. At good evening sa iyo, Ma'am Arciter. Maraming salamat po sa inyo. Welcome to Donmar TV. Ayan. Ito na lang yung i-preserve natin. Ito. Ayan. Yung birthday greetings natin. Ayan. So, guys, bago natin simulan sa mga laging nagtatanong, ito po, ito yung Tumblr ni VP Sara, no? Nung nakita kong yan po ang Tumblr ni VP Sara, hinanap ko kaagad, no?
At bumili na rin ako, no? At napatunayan ko na kaya pala nandyan po sa link ang ayan yun, nasa ilalim po yung link para dyan kayo bumili, okay? Dyan kayo bumili para naman meron tayong kaunting komisyon, barya, no? Pang tuition fee ng ating anak. So, napatunayan ko na kaya pala si VP Sara ay bumili nito kasi this is very useful, okay? Kung lalagyan nyo ng malamig na tubig at na ito, 24 hours na yung malamig. Lalagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na magiging mainit, okay? Pwede ito pang maglalaro ka ng basketball, mag-jogging ka, running event, pickleball, mag-picnic kayo, dala-dala nyo ito, perfect po ito. Okay? Mapipreserve po yung init o yung malamig. Okay? So, dyan kayo bumili guys ha. Hindi kayo lahat pinipilit na bumibili. Yung mga gusto lang bumili. Okay? Thank you very much. Ayan. So, heto na nga, no? Atin pong ang taas ng intro mo doon, Mar. Nakakainis. Pasensya na birthday natin ngayon eh. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ako po ay talagang sabi ko, itong mga prosecution ay, di ba, kung naalala ninyo kahapon, may bago silang lawyer dito sa prosecution. Yung medyo paos yung kanyang boses na parang si Heart Evangelista yung mukha. Kaya pala si Cheese, parang nag-flirt si Cheese kahapon eh. Joke lang yan, Cheese ha. Pero Heart Evangelista ha, bantayan mo yan si Cheese. Anyway, kaya na nga napapansin natin, itong bagong na mukha na nagpapakita kahapon sa impeachment trial na cross-examine dito sa bagong hostile witness ay medyo sablay. Makailang beses na siya na sinita o pinagalitan ng mga senator judges kasi po paulit-ulit na lang na binabanggit nila yung mga words na hindi dapat banggitin. Pero madaldal pa rin eh. Kasi po, si Kapunan, lagi naman yung sinisita si Kapunan, di ba? Sa kanyang mga unnecessary na mga comments. This only shows ba? Ako ito yung aking opinion dyan. By doing that, alam kasi nila na hindi nila mapapatunayan na meron pong pera na ninakaw si BP Sara. Hindi nila mapatunayan na itong confidential funds na ito ibinulsa ni BP Sara. Hindi nila mapatunayan. Hindi nila ma-establish. Ang isinusulong lang nila na bakit itong si Gina Acosta ay blind raw dito sa mga kung ano yung hinihingi dito sa itong si Colonel La Chica. Okay? At remember, itong si Colonel La Chica, siya yung nakakaalam. He is member po siya ng ating kasundaluhan. Okay? Si Colonel La Chica. Si BP Sara po, hindi po niya ito hinire. Hindi po niya ito tauhan. Hindi po niya ito pinagtrabaho sa kanyang opisina. Okay? Kundi, hindi natin alam, baka nag-request lang si BP Sara ng safety, no? Sa ating mga kababayan nating mga estudyante, sa mga kalaban ng gobyerno, kasi alam naman natin, maraming kalaban ang gobyerno na palihim na sinisira ang ating gobyerno, ang ating mga government agencies. Sa ganun, kailangan nila ng confidential funds. So, syempre, hindi natin alam, baka nag-request po si BP Sara ng dito kay Colonel La Chica.
Si Colonel Chica po, once ikaw po sundalo ka, military ka, wala kang politikong pinapanigan. Neutral po ang isang military. So, syempre, si Colonel Chica po, ang para bang siya yung naka-assign dito sa confidential funds kung ano yung mga pangangailangan para bumili ng information, bumili tayo ng mga kasangkapan, medical aid dito sa mga taong binilhan natin ng informasyon dito sa kalaban ng gobyerno. Ganun yan eh. Sometimes nga iha-house itong mga confidential na mga confidential information, no? Na mga pinagbilhan mo ng impormasyon. Iha-house mo yan, alangan naman hindi mo bibilhan ng lamesa, upuan, higaan, dala na yan lahat sa confidential funds. E di syempre, ang expert yan si Colonel Chica. Pero magtataka ka, bakit itong prosecution ang tinatarget nila lagi si Gina Acosta? Idinidiin nila. Kasi nakikita nila vulnerable po si Gina Acosta. Alam mo naman, makikita mo kay Gina Acosta medyo malambing siya, di ba? Malambing, mabait. So, parang sa kanila ang prosecution sabi na ito maganda ito na i-cross-examine natin para banata natin ng banatan para mataranta, di ba? Kasi alam naman natin si Gina Acosta medyo uneasy, ninenervyos siya during the kino-cross-examine kasi hindi nga siya sanay eh. Malambing siya na babae, parang hindi mayabang na babae, parang nanay talaga. Ngayon, ang nangyari, doon sila tumitira kay kino-cross-examine si Gina Acosta. Ang tanong, bakit hindi si Colonel Chica na lang ang ipatawag nyo dyan sa impeachment at tanungin ninyo? Kasi lahat ng sinasabi ni Gina Acosta, wala pong akong alam, Sir, Your Honor. Si Colonel Chica po ang assign yan. Kasi nga, confidential funds yan in nature. Confidential in nature. So, hindi po pwedeng malalaman yung mga informasyon na yan. So, si Colonel Chica po ang may alam kung sino itong mga taong itong mga aliases na ito, ilang anong pinaggagastahan nito mga pera na ito, gamot, ganon, ganyan, nasaan yung resibo. Si Colonel Chica po ang may alam. Pero mantakin nyo, bakit si Colonel Chica hindi nila ipinatawag? Bakit ayaw nila? Parang ayaw nila, mas gusto pa nilang si Gina Acosta, yung disbursement officer. Bakit idinidiin? Ang gusto lang nila, no, na magkautal-utal itong si Gina Acosta na bakit mo pinayagan itong si Colonel Chica na gumasta ng ganito, ganyan, ganyan. Yan ang gusto nilang idiin. Yan ang gusto nilang i-establish. With all the media na nakatutok. Tapos sasabihin, scam, kung ano-anong mga sinasabi para masira si BP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Hindi nila ipapatawag si Colonel Chica. Kasi kung ipapatawag nila si Colonel Chica, malalaman nila ang katotohanan kung saan napunta ang pera. Ayaw nila yung mangyari. Kasi kung mangyari na, finish na. Wala nang dapat nating pag-usapan pa. Kasi kung malalaman po ng taong bayan na, itong mga confidential funds na ito, ginasta pala ito ng tama ng ating vice presidente. Di ba? So, wala na. Finish na kaagad. So, as much as possible, hindi nila i-invite yan. Yan ang aking analysis dyan. Hindi nila ipapatawag yan si Colonel Chica kahit ang malakas na credibility na kay Colonel Chica. At mantakin nyo nagpalabas ng statement si Colonel Chica na he is willing to testify the impeachment trial court dito sa nagaganap na cross-examine.
he is willing. Okay? Bakit hindi nyo ipapatawag si Colonel Chica? Kasi takot kayo na malalaman ang katotohanan na walang binulsa na pera si VP Sara. Okay? So ngayon, ang gusto lang nila, banatan itong si Gina Acosta para magmukhang sasabihin ng mga taong bayan na, ayan pala si Gina Acosta hindi makapagsagot. Guilty na si VP Sara. Guilty. Ganun ang gusto nila ipalalabasin. Hindi na po duwag ang taong bayan ngayon. Alam na po ng taong bayan. Because meron na pong mga vloggers na makapag-explain in layman's term kagaya ng ginagawa ko ngayon. Okay? Nire-research pa natin yan kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng mga lawyers kasi hindi naman tayo lawyers. Hindi naman tayo senator judge. Hindi naman, kahit nga senator judge, walang nalalaman yung iba. Si Tulfo, kahit anong mga pinagsasabi. Di ba? Akala nila siguro makakapunto sila dito sa sinabi ni Raffy Tulfo na stupid ka, Gina Acosta, stupid. Ulol. Mas lalong nagalit yung taong bayan. Sa totoo lang. Mas lalong ang taong bayan, mas lalo silang parang na-realize nila na totoo pala. Sinisiraan lang si VP Sara. Tapos, mantakin nyo itong mga lawyers ng mga prosecution, I don't know pero baka ito yung orientation siguro nila ng kanilang grupo with Attorney Kapunan dyan sa prosecution na kahit mag-violate sila sa rules of impeachment, banat lang sila ng banat para lang masira si VP Sara. Banat lang sila. Kahit makailang beses na silang sinita, winarningan, tuloy pa rin sila sa kanilang plano. Di ba? Kung ako pa sa inyo, hindi naman siguro pwedeng i-contempt yan. Hindi ko lang alam sa rules of impeachment. Pero dapat, nag-warning kayo mga presiding officer na si Chis Escudero, sana naman sir, kung ulitin pa nila yan, gumawa ka ng aksyon. Di ba? Kahit strike the record na yan, naririnig na yan ng media Ito ring media, kagat ring media, basta pabor sa kanila. Pabor dito sa... Ay nako, kung pabor naman kay VP Sara yung balita, kinakagat nila. Sus talaga. Gagawa ng storya kaagad, no? Kakagatin yan. Si VP Sara, ganyan. Pero kung hindi pabor kay VP Sara, ignore. Wala. Hindi ibabalita. Ganyan po kagarapal ang mainstream media ngayon. So, heto. Ipapakita ko itong video na ito. Buti nga, may respect pa itong si Senator Judge Cayetano. Okay? Pinangaralan itong bagong lawyer nitong prosecution. Pinangaralan siya at pahiya siya dito kay Senator Alan. Okay? Mag-behave ka kasi kung babae ka. Ito, panoorin natin Play. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, dear colleagues. I'd just like to take note that so the presiding officer made a ruling. We all know the intention and the duties of the prosecution. We admire your passion in trying to prove your allegations, but we're also all aware that the medium is the message. So during the time of radio and even TV, you make... ang sinabihan niya, yung lawyer, yung paos na lawyer. Nakatingin si Senator Alan, no? Sinita niya, that statement and then it is stricken off the record.
it's forgotten. There's no, if I can use the word, mind conditioning. And in fact, when I first became a senator in 2007, talagang hahanapin mo talaga yung records. That's why even here, kapag ka may disagreements and medyo nadala ng emotion, pinapa-strike off the record. At pagka sa labas ng Senate nangyari, naghahamunan ng, you say that here, para magsagutan tayo. So the problem nga with coming up with words especially, and this is for both sides and even for the senator judges, when we use certain words that can be, sa Tagalog, bansag. Binansagan mo na na scam o scammer, binansagan mo na nagnakaw, etc. So personally, I don't mind if you use words that is already in your pleadings or in your articles of impeachment. But of course, it still should come from the witness unless you can frame it in a way that it's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides, kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the Vice President or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag may certain word na may not only negative but may emotional attachment, magba-viral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli. Diba? So, I just like to agree with you and emphasize na, you know, in the future, if you say that nagkamali, let's not kid each other. No? Kahit kaming mga senator judges, nagkakamali din kami. Lalo pag nag-i-interview na or nagkaharap na yung vloggers or yung traditional media. But once masabi mo, it takes a life of its own. Diba? Those words. So we have to really be more circumspect in choosing our words, Mr. I will President. allow Attorney May to comment before we proceed with other administrative matters. Yes, Attorney May? Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, But- you may. May pa-spade a spade ka pa. Hindi ka nakaka-believe ha, yung ginagawa mo ha. Eh? Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. That will be part of the chair's ruling as well. We will try to behave. Ha? Tandaan ha, we will try to behave. So hindi pa rin sila magbe-behave kasi they will try only. Mga gaga rin, di ba? Well, however, since we're ending at 2:30, Attorney Christine, your cross will proceed tomorrow Yes, Your Honor. and redirect and recross as well. But with the permission of the council, So yan po ang ano ha, yun po yung parte na kalmado nga si Senator Alan na sumita sa kanya. Okay? So, heto naman yung part na mainit na sagutan dito ni Attorney Ferrer ng lawyer ni VP Sara at itong prosecution. Okay? Ito po, panoorin natin ha, maganda ito. Ang PNP tumatanggap ng sahod mula sa PNP. Kung alam ninyo, Your Mr. Honor, Antonio. please. council? I will have to object, Your Honor, because counsel has not shown the relevance of the salaries of VPSPG to the confidential funds. And in fact, there was no finding from the COA regarding this matter. Okay, on 2 points, Your Honor. Kindly comment, council. First, Your Honor, the fact that this was not flagged by the COA does not preclude this honorable court from making a finding on whether it is irregular or not. Number two, Your Honor, it's very relevant, Your Honor, because their primary justification for the confidential funds is for ensuring the security of the Vice President, which is already
governed by the mandate of the VP-SPG. In short, Your Honor, they requested funds, additional funds, for an item that is already answered for Quick reply, by Your Honor. the mandate of the Let her finish, VP-SPG, and which is already paid for from a separate funding, Your Honor. Quick Yes, reply, Your Honor. Attorney Christine? The issue on the VP-SPG salary, Your Honor, being allegedly covered by the confidential funds is not among the allegations in the articles of impeachment. Neither was this matter alleged in the impeachment complaints. Number two, the impeachment court only relies on the findings of the COA, Your Honor. That's the reason why the COA was placed on the witness stand and testify on its matters, Your Honor. With all due respect, the matter of determining whether the salaries were indeed covered by the confidential funds is a matter outside the powers of the impeachment court to determine, Your Honor. Your Honor, if I may just reply, just to set the record straight, Your Honor, because the Brief prosecution reply, never... counsel, before the chair makes a ruling. Please continue. Your Honor, at no point and at no time did the prosecution say that the confidential funds were used to pay for the salary of the VP-SPG. What we are saying, Your Honor, is that the VP-SPG is already paid. Pinagdidebatihan nila ha. Timantakin nyo ha. Pinagdidebatihan nila kung ang confidential funds ay tama ba na igasta ito para sa mga salary ng VP-SPG. Yan ang pinagdidebatihan nila. Whether this is wrong or not, hindi ninyo na-establish na kinulimbat ni BP Sara ang pera o binulsa ni BP Sara ang pera. Diba? Kaya nga sablay na sila dito eh. Paninira na lang eh. From a separate account, from a separate fund, salary for the purpose of affording or providing protection to the Vice President. That's- Now, Your Honor, they requested for funds, additional funds to pay for the very same protection. Oh, so saan dyan ang nagsasabi na ito po'y binulsa ni BP Sara? Hindi ninyo ma-establish, no? Kaya nga ang taong bayan, dahil dito sa impeachment na ito, napatunayan ninyo na wala talagang kinuha o sa Bisaya pa, walang gikawat ni BP Sara na pera. Di ba? Your Honor, please. That's already being Counsel is testifying, Your Honor. that's already being afforded by Actually, the VP-SPG. counsels, please. Actually, Attorney May, you already were able to actually say what you want to say on the record based on your comments on the objection. I will have to sustain the objection of counsel for respondent. The salary of the VP SPG is irrelevant because the confidential funds cannot be used to pay for the salaries of our security, and if at all, to buy confidential information, if at all, which has also been shown to have been done. We see the point, Counsel, Attorney May, that the Vice President has 473 security personnel already, that, as you stated in your offer, should be doing the job that they're spending this confidential fund for. Oh. Mahirap kasi yan. Patunayan nyo muna na itong mga salaries na ito documented and signed by the VP-SPG. Patunayan nyo muna. However, the witness has already answered that he may not be in a position to answer that question specifically. Continue with your point. Thank you, Your Move Honor. on, Attorney May. Mr. Antonio, you will also confirm na sa inyong sulat na may petsang August 22, 2022, sinabi nyo na as early as July 1, 2022, 7 OVP satellite office na ang naitatag ng Office of the Vice President. Ito yung mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Surigao, Tacloban, at Zamboanga. Tama ba? Yes, that's correct. At nung bawat isa nito, sinabi ninyo, and I quote, are catering to an average of 100 to 150 clients per day. Tama ba? Yes, that's correct. You will also agree na walang naiulat na untoward incident sa rollout ng mga satellite offices na yon
bago ang December 21, 2022. Tama ba? In terms of the operations within the satellite office, no untoward incidents. Okay. And you will confirm that during the rollout of the satellite offices, wala pang confidential funds ang Office of the Vice President. Tama ba? During this time, ma'am. Wala During pa. this time. Okay. And you will also confirm na beginning fourth quarter of 2023 up to the present, you continue to roll out satellite offices and projects under your... Oh, so anong kasalanan dun? Kung merong satellite offices. Alam naman po natin na itong satellite offices na ito grabe po ito nakakatulong sa taong bayan. Kasi dati, itong taong bayan, kung gusto nilang ng agarang aksyon, kung gusto nilang humingi ng tulong, pupunta pa yan sila sa Maynila o opisina ng kung sinong ahensya ng gobyerno. Pero dahil dito sa mga satellite offices na ito, naging malapit na lang po ang puntahan ng taong bayan. So anong kasalanan doon kung merong mga satellite offices? Di ba? Napatunayan nyo lang na magaling na Vice President si VP Sara. umbrella programs, the Good Governance Program, the Socio-Economic Delivery Program. Tama ba? Yes. And up to this time, wala ding naiuulat na untoward incident sa mga rollout ng mga proyektong ito. Tama ba? Yes. Yes. Now, etong certification, which is prosecution's evidence, P-I-12-M, nakasulat dito na this, and I quote, this certification is being issued upon the request of the Office of the Vice President for whatever legal purpose it may serve. End of quote. Tama ba? Yes, ma'am, Yes. based on the document. Based on the document. Kung gayon, hindi ito record na iniingatan sa karaniwang takbo ng gawain ng Office of the Vice President. In short, this is not a record kept in the ordinary business of the Office of the Vice President. Yes? Yes, I would say so. Yes. The certification was only produced upon request. Tama ba? Based on that Ma'am, document. for this specific document, ma'am, I cannot say that it is upon request, ma'am. I cannot, based on my understanding, Even I if cannot it's- assume. Even if even it is expressly stated in this document that this certification is being issued upon the request of the Office of the Vice President, hindi mo rin masasabi na issued to upon the request. Asked and answered, Your Honor. No, Your Honor, that's just a follow-up, Your Honor. Witness will answer. I cannot automatically assume, ma'am, na it is made because through a request, just merely because of a statement that indicates na based on a request. Okay, so ibig sabihin mo, maaring nagkamali lang yung explicit statement Your na to. Honor, please. No. Your Honor. Hindi naman mali. What's the basis of the Misleading, objection? Your Honor. Maaaring nagkamali lang. How is it misleading? Or Your Honor? argumentative? Argumentative. Or argumentative, sustained. Yan yan ay nag-sample ko sa inyo. Winawarning nga na sila lagi pero tuloy-tuloy pa rin sila. That's the witness answer, counsel, however unacceptable it may, or unacceptable it may be. Also, in those 4 certifications that you were earlier confronted with, wala ring nakalagay, nakasulat na amount, wala ring nakasulat na pangalan na pinagbigyan ng confidential funds, walang sinasabi kung saan ginastos basically yung confidential funds na pinapatunguhan dyan sa 4 na certifications na yan. Tama ba? Based on the document, ma'am, no, it does not indicate. Okay. Also, Mr. Ortonio, can you please refer to Exhibit P-I-12-M? This is the first certification. Do you see that? Yes. You will confirm na yung period
na sakop ng certification na yan ay December 20 to December 31. Tama ba? Based on the document, ma'am, yes, it indicates 20 to 31. Pero ang mismong liquidation, kung saan nyo inilakip yung certification na yan, ang period na sakop ay December 21 hanggang December 31 lamang. 31. Tama. Yes, based on the documents that were So in submitted. short, may 1 day na covered ng certification na hindi covered ng liquidation. Tama ba? If you will base it, ma'am, based on my understanding, if you will base it on the liquidation report, merong isang araw. Merong isang araw. Thank you. So wala. Ano napatunayan doon? Wala. Sakit sa ulo, di ba? Nagsasayang lang tayo ng pera ng taong bayan dito sa impeachment na ito. Okay, so guys, maraming salamat at libre kayong mag-comment. Ang inyong opinion ay mahalaga po, no? Babasahin natin 'yan sa comment section kung anong masasabi nyo dito, okay? Guys, paki-like, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!